Kamusta kayong lahat diyan mga kababayan? Welcome back sa News Info PH. At sa mga bago pa lang, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kang updated sa mga maiinit na videos na ating ina-upload araw-araw. At eto na nga mga kababayan, no, kawawang retired Captain Dado mga kababayan, sinampa ng kasong sedisyon ni General Torre mga kababayan, no? At siguradong kulong etong si um, Captain Dado mga kababayan, at ang nakakatakot pa dito ay baka anong gawin sa kanya sa kulungan mga kababayan, dahil hindi natin alam kung ano yung plano nila mga kababayan, no? Ito nga mga kababayan, no, sinampahan ng kasong sedisyon etong si Captain Dado mga kababayan, no, retired captain ng Philippine Army mga kababayan. At ayun nga mga kababayan, ito mismong si General Torre pa ang nagsampa ng kaso personal mga kababayan dito kay Captain Dado mga kababayan, no? At eto mga kababayan, ano sa tingin niyo itong ginagawa ngayon ng kapulisan at ng administrasyon dito sa mga retired generals at retired government officials mga kababayan, no? Na nagsasalita na, no? Dahil hindi na nga nila masikmura itong ginagawa ngayon ng gobyerno, at isa lang naman ito si Captain Dado sa mga sa 100 plus na mga retired generals na pumirma nung open letter nga mga babayan, kung saan kinabilangan ito nila dating General Magalong mga kababayan, no? So grabe itong ginawa ngayon ni Captain Dado mga kababayan, no? So kilala naman natin si Captain Dado, at sa mga hindi pa nakakakilala dito kay retired Captain Dado mga kababayan, ay isa itong masugid at um, nag-iingay ng dito sa social media mga kababayan, no, dahil nga hindi na nagustuhan itong ginagawa ni President Bongbong Marcos at ng administrasyon, kaya sila ay isa sa mga nanawagan mga kababayan, no, uh, para heads up etong gobyerno natin. So mga kababayan, wag na natin patagalin pa, panoorin natin itong statement nitong si General Torre mga kababayan. The case of inciting to sedition in relation to the cybercrime law Versus kanino po? versus kay Clemente Enrique alias Captain Dado, more popularly known as Captain Dado. Specifically, ano po yung mga nagawa po niya para sa kasong ito? Actually, marami eh. Sigurado mga kababayan, dahil sa ginawa nito ni Tory mga kababayan, nagpupulong na ngayon yung mga retired generals, dahil hindi naman sila papayag na ganun lang ang gagawin nila, no, matapos silang magserbisyo ng tapat sa ating bansa mga kababayan, no. Kahit na retirado na sila, ay dapat pakinggan pa rin yung kanilang mga opinion at mga uh, criticism mga kababayan sa ating gobyerno, dahil ito yung para sa ikauunlad din naman, no? Kaya nandito sa complaint affidavit ko, napakaraming instance na calling for sedition against the government. And even during the time when I was the regional director of Davao, during the Hunt for Kibuloy, siya yung nanawagan na ang lahat ng mga pulis at sundalo ay sumurrender sa local government, na naka-unload ang mga baril, naka-point downwards, at iabandona na ang trabahong inuutos ko at ginagawa namin. Inciting to sedition, si Presidente po ba ay binabanggit niya? Sedition yung ano, yung Kasama sa kanya mga panawagan binabanggit ni at pinabababa retired at Captain gusto niya Dado mga pabagsakin kababayan, ang gobyerno. So, ayon dito kay General Torre. in a democracy, lahat naman may karapatan na mag-express ng kanilang mga hinaing. That's the beauty of democracy. Pwede kang mag-express na yung opinion. However, there are limitations. It should be made within the bounds of the law. Kaya sa ngayon, ang response natin dyan sa ating mga nakikitang paglabag ay i-file ang kaso sa DOJ so that they will have their day in court. They can make their counter affidavit. You can give their counter affidavit sa ating DOJ, at pag ma-resolve na at iangat sa korte sa paglilitis, they can have their day in court. Sir, as CIDG as an office or personal po ito filing? I'm representing myself in many instances, at kasama rin ito sa aking pagiging chief ng CIDG.
Okay, sir, just to elaborate, ano yung mga instances po, specific instances na sinabi, mga instances, occurrences nitong si Captain Dado? Itong si Tory, mga kababayan, sigurado ito pagka nagpalit ng administrasyon na kawawa to mga kababayan dahil masyadong pasipsip, no, mga kababayan, at parang nagpapasikat, naghahangad siguro ito na maging 4-star general, no, kaya nagpapasikat mga kababayan. Yeah, napakarami. Gaya ng mga sinabi ko. Medyo Yeah, shocking. like yung unang isa sa mga instances na sinabi niya, yung i-abandon namin ang pag-implement ng warrant of arrest kay Kibuloy before. At ngayon naman, he is calling for the armed forces and the PNP to abandon this government and topple it, to withdraw the support, which is foul naman yan. Hindi naman yan tama. Yung identity ng tao. So hindi have daw you tama yung identified panawagan where ni he Captain is? Dado, mga Hindi kababayan. Process na, sir. Well, may No? mga identity, may mga known addresses na kaming nakuha, sinahit na namin sa kanyang sa complaint against him. At tingnan na lang natin pag nagsabit siya ng counter affidavit ko anong gagamitin niya. Sir, for the record lang, anong yung YouTube niya, account yung tinitingnan ninyo? Actually, maraming YouTube account ang ginagamit niya at may mga nagre-reshare at mga nag-host din ng kanyang vlog. Sir, na yung ibang mga resharing, at yung mga nag-reshare, sabit yun, hindi po. Tinitingnan natin dahil pinag-aaralan natin, may DC-20 pa naman, case build-up naman, sa ibang mga sites na yun, na ibang mayari. So parang warning, sir, na Hindi naman warning. They can do it. Hindi natin nire-repress, hindi natin dinidiscourage, hindi natin sinusuppress ang pag-express ng opinion kahit kontra pa yan sa posisyon ng gobyerno. Pero Ang mga sinasabi kababayan, lang hindi natin daw is that it dinidiscourage should be done within the ang bounds of the law. freedom of Sir, yung pagiging expression natin or sundalo, may yun nga, factor din ba freedom yun? of Kasi yung expression daw ayon kay justice Torre. business, Pero statement. sumobra na daw itong si Captain Dado, mga kababayan, kaya ito'y nasampahan ng sedisyon, no? Ito yung punto nitong si General Torre, mga kababayan. Malaki ba yung Mabigat ba yun? Mas influensya rin mabigat? niya? Mabigat ba yung ganong posisyon? Well, una, hindi naman natin tinitingnan sana ang pagiging sundalo niya. Pero siya mismo ang nagsasabi. Nagbe-beret pa nga yan habang nagsasalita eh. So I just don't know if that unit who owns the beret will actually sanction what he is doing. So kaya nadadamay talaga. Inevitable na madadamay yung dati niyang unit yan. Establish yun, sir. Yan ang talagang sundalo. Nadadamay daw yung Yeah, dating unit, dating mga sundalo. kababayan, And no, dito sa sinasabi pinagagawa niya ni na retired siya, although na-find out Captain natin na nag-resign. Resign. Ay, mga kababayan, no, hindi umano retired, nag-resign di umano, mga kababayan, itong si Captain Dado, hindi retired. Ayun kaya General Torre, mga kababayan. Ganun pa man, mga kababayan, no. Ito pa, tingnan natin itong opinion din itong si retired General Macanas, mga kababayan, no, dahil ito updated lagi itong si General Macanas sa kanyang YouTube channel, mga kababayan, no, at laging nagpapaabot ito ng kanyang reaction din, katulad natin, no, na nagbibigay ng reaction sa mga mainit din na videos. Yun, mga kababayan, tingnan natin itong reaction niya sa ginawang pagsampa ng kaso ni General Torre kay kay retired Captain Dado. CBN News, bago lang na-post 48 minutes ago. Basahin ko CIDG Chief Brigadier General Nicolas Torre files inciting to sedition complaint versus ex-Army Captain Clemente Dado Enrique at the Department of Justice. The complaint is stemmed from Enrique's anti-government statements online Government statement through daw his yung YouTube ginawa ni channel, Enriquez. Pinoy Enriquez, mga kababayan, Survivor, yun si Captain Dado. via Adrian Ayalin, ABS-CBN News. So, ito po, ayan may picture si General Torre. So, hawak-hawak niya yung complaint sheet ba ang tawag niyan. Ayan, sige. So, salamat sa kaibigan masasabi ko dito ni na General Macanas, mga nagpadala
nito Kawawa naman itong si para Captain ma-update. Dado, So, mga tinignan kababayan, no? ko, Pero ano ba itong sinampahan ng kasong inciting sedition, to mga kababayan. sedition? Dito sa Google, inciting to sedition, yung penalty, ano? The penalty of prison correctional in its maximum period and a fine not exceeding 400,000 pesos shall be imposed Mhm. upon any person who, without taking any direct part in the crime of sedition, should incite others to the accomplishment of any of the acts which constitute sedition. So, inciting yung parang nag-i-encourage. So, iba naman yung actual na nag-participate sa sedition. So, what does inciting to sedition mean? Sedition is the illegal act of Sedition is illegal act, mga kababayan. So para mas mabilis, mga kababayan, itong sedition, mga kababayan, ito yung pag-uudyok ng pagtataydor, no, sa gobyerno at sa bayan. Yun yung sedition, mga kababayan. Mapapailan ka ng treason or sedition pagka yun, mga kababayan, nakitaan ka ng pagtatraidor sa bayan, no? So yun, mga kababayan, fast-forward lang natin itong video ni So, General Macanas. kay Pinoy Survivor, Captain Enrique Dado, Mhm. yun na nga, Oo. nagsimula lang siya as vlogger, mga mag 2 years na siguro. Mhm. Ang una niyang is more on yung personal experiences niya sa military. Mhm. Scout Ranger trained, hindi Scout lang Ranger pala si Captain Philippine Army na Scout Ranger, pati na rin yung US Army Ranger Corps. Yan ang natapos ni Captain Enrique Dado. Siya po ang baron ng PMA Class of 83. PMA pa. Ang Galing baron, PMA yan, mga kababayan. Yun No? yung pinaka Maraming mataas, kabats yan. yung highest ranking cadet Grabe. Highest ng ranking cadet pala PMA itong si Class of Captain Dado. 83. Siya po yung commander, Batalyon, corps commander, yung nagko-command. Kung nakapanood kayo ng parada ng kadete every Saturday, Mhm. yung pinakamataas na kadete na nagbibigay ng command, nagdadala ng parada, yun po ang baron. Okay, so bakit maagang umalis sa serbisyo si Captain Enrique Dado? Hindi siya retired, hindi siya resigned. Hindi pala Basta siya retired, lang, mga kababayan. No? resign pala. Ito, dahil sa prinsipyo, bakit siya maagang umalis sa serbisyo? Nung panahon ng Cory administration, nagkaroon po ng series of kudita. Mhm. Think, Napakaraming kudita. siyam na beses ata nagkudita. At yung isa sa mga kudita, yung sa Makati incident, yung ang mga Scout Rangers lumusob sa Metro Manila at Mhm. later on inoccupy nila ang mga high-rise buildings sa Makati Commercial District. So, tumagal yung labanan ng, I think, 1 linggo. Kasi itong mga Army Scout Rangers, sila yung pinakamatinik na sundalo ng Philippine Army. Mga karamihan nito, mga Scout sharpshooter. Rangers, no, mga So, kababayan. inoccupy nila ang mga matatas na building sa Makati. Tapos nagkaroon ng sagupaan. Maraming namatay na sundalo na sumusuporta sa gobyerno ng Cory administration. So, kailangan nila ng magaling na negotiator. Excuse me. Yung nire-respeto ng mga Rangers Yan, mga para kababayan, makipag-negotiate no? na Alam to ni para matapos General na Macanas, yung mga kababayan. kaguluhan. Ano din naman to, sundalo. Ang napili na government negotiator itong si Army Captain Enrique Dado. Grabe, magaling pala So, to. nasa panig siya ng gobyerno, hindi siya sumama sa kudita. This is how
Ay, mga kababayan, grabe pala ito si Captain Dado, mga kababayan, no? At yun nga, sinampahan pa ng kaso. Napakaganda pala ng record nito, mga kababayan, itong si Captain Dado, mga kababayan. So, ayun mga kababayan, anong masasabi mo dito sa ginawa kay Captain Dado, ang pagsampa ng kasong sedisyon, mga kababayan. So, i-comment mo lang din, mga kababayan, no, ang reaction mo sa comment section below, at huwag kalimutan na i-share ang video na ito para mabasa at mapanood ng marami nating kababayan saan mang sulok ng mundo. So, hanggang sa susunod natin na reaction video, mga kababayan, mag-ingat kayo lagi. Maraming salamat.